'Diba? Speaking of nauulol mga kababayan, dahil dun sa sinabi ni Erwin Tulfo, sinabihan po siya eh. Ano ba yung sabi sa kanya, mga kababayan, ni Erwin Tulfo? The spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tulfo na 2 o 3 pang miyembro ng Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Kasi may mga members kayo right now are in a dilemma, in a crossroads of what to do because yung pressure ng family nila, pressure ng community, ng groups nila, children na asking na raw, why aren't you working? Dad, mom, baka malagasan pa po kayo. So be ready. Start doing a attendance, loyalty, kung nasa ano. Pag hindi na po nag-a-attend sa mga meeting po ninyo, diyan po sa bahay ni Senadora Loren, ibig sabihin, nababawasan na po kayo. Tuloy din. Mga kababayan, di ba? Aray ko. Kaya kung hindi nag-a-attend, ang una nakita natin na hindi nag-a-attend, si Chis Escudero. Aray ko. Susunod, mga kababayan, si Bongo. Aray ko. Susunod, si Joel Villanueva. Hindi natin alam yung 2 magkapatid na bilyar. Aray ko. Kaya ngayon, etong si Alan Peter Cayetano, walang hiya to, mga kababayan. Nag-Facebook Live na naman po itong presidente ng Facebook of the Philippines. Aray ko. Ang pinag-iinitan dahil sa takot niya, mga kababayan, dahil sinabi ni Tulfo na mag-isip-isip ka na. Dahil kung meron kang hindi nakikita na sumasama sa mga meeting niyo sa bahay ni Loren, ay alam mo na. Aray ko. Kaya ngayon, mga kababayan, bigla na naman nagpa-Facebook Live ang loko. May mga pinakita sa akin whether ito'y pong... Basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya. But basically, Nako po, saka ilalabas yung ebidensya. Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Chis, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Wala pa yung wala pa atang 18 noon eh. Yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong 2, no? But kaming 2, meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Orlando Inquilio. Na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot. No? Rene. And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At bakit siya matatakot kung wala yung pangalan niya? At isa pa, anong mga kababayan sinasabi nito na pinag-iinitan? Teka, anong pinag-iinitan? Mga kababayan, Jinggoy Estrada, bakit nagkakaso? Sabi ni Amy, nagugulat nga ako, bakit nakulong ito? Tanga ka ba, Amy? Aray ko. Alam natin, wala pa po mga kababayan, yung palitan, meron ng nakabinbin na kaso laban kay Jinggoy. At hindi lang po isang beses. 1, 2, 3 na. 'Di ba? O sabihin natin na quit siya doon sa una. Na-dismiss yung kaso niya sa pangalawa na mga plunder. Pero mga kababayan, yung kaso niyang grab, 'di ba? Yung huli, pahirapan yun. Yung kaso niya na yon, mga kababayan, hanggang, hindi ko alam kung hanggang ngayon ba ay ongoing pa rin yun. Di ba? Hindi ko sigurado kung ongoing pa yon kasi ang sinasabi doon, mga kababayan, parang katulad din ng pinataw kay Senador Bong Revilla dati, mga kababayan, na siya po ay na-dismiss ang kaso pero pinagbabayad. Di ba? So, hindi lang po ito unang circumstances. Hindi lang ito unang pangyayari sa buhay ni Jinggoy na nagkaroon siya ng kaso. Aray ko. Diba? O, si Joel Villanueva. Anong sinasabi mo na nire-railroad? Anong sinasabi mo na ginagawa ng kwento? Samantalang mga kababayan,
Yan po ay nanggaling sa investigasyon. Yan po ay nanggaling sa bibig nitong sila Bryce Hernandez, nila Alcantara at kung sino-sino pa. 'Di ba? Oh. Tapos sabihin mo ginagawa ng kwento, ginagawa ng kaso. Ay ko. Oh, si Bato, mga kababayan. Anong problema nung kay Bato? Oh, 'di ba sila rin ang may kagagawan? Ito yung bunga ng kanilang itinanim dati nung war on drugs ni Digong. Kaya ngayon, inaani niya na, nagtatago na siya yabang-yabang niya dati Kaya wag mong sasabihin na ang Malacanang na sinisisi mo gumagawa ng kwento paraan para lang mga kababayan mahawakan sa legi yung mga kasama ninyo. Unang-una, ang Malacanang, kaya nga meron tayong 3 branches of government. 'Di ba? Legislative, kayo 'yon. Executive, ang Malacanang, ang mga police, DILG, at judiciary. Oh, mga kababayan, ang pwede lang gawin dyan ng executive, impluensya. Pero hindi sila pwedeng makialam kung ano man ang gusto ninyong mangyari dyan sa Senado. Aray ko. 'Di ba? Bakit natin nasabi? Ulitin ko na naman. Kung sinasabi mo nakikialam ang Malacanang, bakit sila ba ang nagutos na palabasin nyo si Bato? Magpalit kayo ng Senate President? Di ba kayo yun? You decided on your own. Oh, so, anong sinasabi mo na wala kayong pagiging independent? Di nga? Aray ko. Ang kaya lang ibigay ng Malacanang sa inyo, mga kababayan, yung back-upan kayo. Na kayo po mga kababayan, halimbawa, bet kayo ng Malacanang, di ba? O, nagpalitan ng liderato, walang pakialam doon. Ang presidente, walang magagawa doon. Pero pag gusto niya, yung pumalit na presidente, pwede niya mga kababayan na back-upan. Pwede niya na ito po mga kababayan ay sabihin natin na katulad ko, halimbawa, no, maganda yung ginagawa ko, alam kong okay to, maayos to, di ba? Makakakuha ka ngayon mga kababayan ng backup galing sa kanila. 'Di ba? Hindi ka mahiyang magsabi kung ano yung mga bill na gusto mong ipasa o something like that, mga kababayan. Kumbaga, nakaano sila sa iyo, nakasunod sila sa iyo. 'Di ba? Hindi kagaya mo na ayaw ka nila dahil alam nila ang ugali mo. Matakaw ka sa kapangyarihan. Ganid ka sa kapangyarihan. Kapag nahawakan mo na, ayaw mo nang bitawan. Oh, biruin mo, sinuwag mo na si Sara dati. Sinuwag mo na si Digong dati. Oh, nung kinausap ka ulit, mga kababayan, para ibigay na kay Lord Alan Velasco yung pagiging speaker, sinabi mo na, don't get me wrong, baka nagkamali lang ako ng pagkaintindi, nagkamali lang ako ng pag-unawa, dahil alam ko kasi, kala ko kasi, na ako ay mananatili na Speaker of the House hanggang matapos ang budget. Diba? Daming alam. Ko nga nakita na grabe Oh. ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero doon sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see 2 people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami 3 lang ang gusto namin. 1, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create the crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako
Pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang and then afterwards yung Protect Committee. Ako at mga staff ko nag-draft noon para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay? Tangina talaga, oh. Aray ko! Malacanang talaga yung sinisisi. Malacanang ang pinagbibintangan. Magnayan mga kababayan. Kaya hindi nagpa-function, kaya walang nangyayari sa Pilipinas dahil sa ginagawa nito eh. Presidente po ito, mga kababayan ha. Senate President of Facebook Live. Aray ko! Si Alan Peter Cayetano. Alam nyo, grabe ang paninira niya dahil siguradong may mangyayari kasi sa Lunes. Maari na po mga kababayan na maupo na talaga bilang Senate President itong si Win Gatchalian at wala na siya magiging papel doon po sa impeachment, lalong-lalo na ang pagpipreside sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya panay-panay ang paninira, panay-panay po ang pagbirada sa Malacanang na nakikialam po sa kanila. Teka lang. Ano ang resibo mo? Lagi nyo na lang ba sasabihin na saka ko na ilalabas? Aray ko! 'Di ba? Saka ko na ilalabas. Aray ko! Yung 18 Marines ka, nilabas nila yung mga resibo nila eh. Resibong walang kwenta, ang dali-daling i-debunk. Oh. Diyos ko. Mga ka-Gpnatics, pag ganito ang uri ng politika sa atin, wala talagang mangyayari. Kaya tama lang, no? Senator Erwin Tulfo, batukan mo to. 'Di ba? Kalad ka rin mo to. Pumapalag si Guanzon, hindi ko alam kung tama yung legit yung sagot ni Senador Robin Padilla pag kinaladkad mo daw si Alan. Aray ko! Kayo na lang daw ang magsuntukan. Pero alam ko fake 'yun, mga kababayan. Kaya hindi ko kinontent. 'Di ba? Pero nakita natin eh. Nakita natin na malakas silang magbintang, pero paano, mga ka-Gpnatics, etong sinasabi ni Erwin Tulfo? Bakit nasaan yung